Hi guys, magandang araw sa ating lahat. Ito pong Gamidigs Vlog, nagbibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gami candy, manipis, crackers, sampalok, dili, sweet beans, pop beans, at iba pang mga kotkotin. Guys, nagpasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gamidigs Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo magganitong klaseng video, gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Ang re-repackin natin ngayon, gummy bear candy. Ang kilo ng gummy bear candy ngayong December 13, 2025, 108 pesos. Ang 2.5 kilograms, 270 pesos presyong Divisoria, Manila. Itong isang bag guys, dalawang repack tayo. Gagawa tayo ng pang 20 pesos at gagawa tayo ng pang 5 peso. Itong unang repack natin, ang gagamitin natin plastic, 5x7, 32 piraso na gummy bear para sa 20 pesos lang guys. Yan. Okay. Kailan titingnan nyo guys kung anong size ng mga gummy bear. Itong ating nire-repack, nasa medium size to kasi meron itong maliliit, merong itong nire-repack natin na medium malaki at saka meron din itong malalaki na mga gummy bear. Guys, kung mga baguhan pa lang kayo na gusto nyo magtinda ng mga gummy candy at mga kotkotin, mas maganda doon kayo sa mga palengke, pupunta at mamimili ng mga paninda. Kasi andun ang mas pinakamababang mga presyo ng mga kotkotin o mga gamitin din na pwede natin pagkakitaan. O kayo mismo ang pipili guys sa inyong mga bibilhin na mga kahit anong mga kotkotin. Mas maganda kayong pipili para makakapili kayo ng mas maganda. Ayan. Kagaya nitong mga gamitin, unang-una titingnan nyo na hindi siya nagdidikit-dikit or yung mga naglalagkit. Yan ang unang titingnan nyo. Pagka nakikita nyo nagdidikit-dikit, huwag nyo kukunin yun kasi mahirap mag-repack yun at saka palusaw na yun. Yan lang mga ano dito, mga teknik. Kahit ano namang mga paninda ng mga kutkutin, kailangan nyo itsura niya ang titingnan natin kung sariwa pa siya, maganda pang kanyang kulay, yun. At saka yung plastic, yung malinaw pa siya, hindi siya kusot-kusot. Makikita naman natin yan guys. At pwede nyo rin panoorin ito sa ating channel guys, ating mga video na mga tutorial tungkol sa pagre-repack ng iba't ibang klaseng mga kotkotin. Yan. Okay, diba? Napakasimple lang. Kailangan meron lang kayo dito. Unang-unang, bibili kayo ng sealer. Yan, pang saraba dito sa ating. Kagaya yan, no? Yung sealer na yan na ginagamit nating pang sara sa ating nire-repack. Yan. May mabibili naman ng mga mura lang yan sa mga palengke. Yung wag niyo kukunin yung may pinakamaliit. Yung medyo mahaba yung kukunin niyo kaya yung ginagamit natin. Yan. Para sa lahat ng ating mga repackin, pwede siya. O, di ba? Ganun lang kadali ito. Kahit hindi naman gaano kalakihan ang umpisa natin ng pag titinda ng mga ganitong mga kutkutin. Guys, o bili muna kayo ng kaysa 1 kilo lang muna para masubok ninyo kung alin ang magiging mabilis sa inyong mga lugar. Ayan. At saka, ganun lang yung pag-display nito. Kahit saan mo naman ito display, sa labas ng bahay ninyo. O kung may mga bintana kayo dyan na pwede nyo pag-displayan, pagtindahan. Mas maganda, wag nyong lalagyan ng screen. Mas maganda yung open lang siya na pwesto para maganda tingnan. Yung, parang ganito guys yan, oh. Open lang ang ating pwesto, kaya madali mabilang ating mga paninda. O, di ba? Lalo kung ang inyong lugar, gilid ng kalsada at maraming tao na mga dumadaan. Yan ang gustong-gusto ng mga ganitong mga paninda. O, yung mga kababayan naman natin guys, lalo kung ang repack natin, kagaya ng nirepack ko na pang 5 peso at saka 20 pesos lang, yan ang pangmasang presyo. Lahat kayang makabili ng mga ganitong mga kotkotin. O, di ba? O, ayun na yung tag-20 natin ginawa, guys. Ito naman, ang susunod natin, sa pang 5 peso naman tayo, guys. Ang gagawin natin, itong piraso lang ng gummy bear, guys. Tapos, ang plastic na gagamitin natin, 3x4 ang size niya. O, yun lang. Di ba? Napakasimple gawin nito. Nasa bahay lang kayo at pwede na kayong kumita dito sa mga
gami kindi, mga kutkutin, mga fish crackers. Yan, napaka mabili yan sa ating mga kababayan. O pag nalaman niya ng ating mga kababayan na yung mga paninda natin, mga kutkutin, sila na mismo ang babalik at babalik sa atin para bumili. Yan, ang pag di-displayan naman natin ito guys, itong pang 5 piso, i-stapler lang natin to sa karton ng cake. O mamaya makikita nyo sa pagkatapos natin mag-sell. At saka yung 20 pesos naman, isasabit lang natin sa alamre. Mas magandang nakasabit guys kasi kitang-kita ng ating mga kabayan sa labas. Nakikita nila, sila na mismo ang bubunot ng kanilang gustong bibilhin. O yan. O, di ba? Napakadali lang ripakin to. O kung sama kayong mga lugar, pero kung andito kayo sa Metro Manila guys, mas maganda punta kayo ng Divisoria Manila kung kaya nyong mamili sa Divisoria. Mas maganda kasi nandoon yung pinakamababang mga presyuhan at maraming pagpipilian ng mga tindahan guys, ng mga kotkotin, mga gamit-kindil. Napakaraming mga pagpipilian tayo kaya makakapamili tayo ng iba't ibang klase at magagandang mga paninda kung mga kotkotin man yan o anumang mga gusto ninyong paninda. O mas maganda guys sa pagtitinda, halimbawa kung mga small business lang tayo, dito tayo sa mga pagkain kasi madali yan, mabili at magmumultiply kagad ang ating mga puhunan. O di ba? Yun ang lamang dito sa mga pagkain na pwede nating itinda. Yan guys, yun o. Ang masasabi ko lang sa inyo guys, bago ninyo isilda, bilangin nyo muna kung ilan ang inyong mga naripak para alam nyo kung magkanong inyong presyuhan at kung magkanong inyong gustong tubo. Yan. Para pag pag seld nyo, alam niyo na kung ilan ang gusto nyong tubo at saka kung magkano ang inyong gustong presyo. Dito sa akin guys, pang 5 piso lang yan, yung maliit na yan. Yung malaki kanina, pang 20 pesos. Ayan. Kayo makakapag-adjust na kayo kung yung laman niya na ilang piraso, pwede nyong adjustin din. Kung ilang piraso ang gusto nyong ilagay at saka kung magkano presyo. Yan. Kaya marami tayong pamamaraan or option na magagawa dito sa pagre-repack. Ayan, o di ba? Sa pagre-repack ninyo guys, gagamit lang kayo ng gloves na plastic. Kasi yan, disposable naman yan. Pagkatapos nyo gamitin, o tapon, mura lang naman ang mga ganyang gloves na plastic. Kaya pagkatapos natin gamitin yan, itinatapon na natin. Tapos papalitan naman natin uli ng kung anong re-repackin natin. Kasi magkakaiba-iba yung mga re-repackin natin ng mga flavor, ng mga gamit hindi. Ayan. O, kung nag-iisip kayo dyan ng pwede nyo pagkakitaan, bakit din nyo subukan itong mga kot-kotin? Pag nakita lang itong mga gamit hindi guys, pag nakita yan ng mga bata, nako, babalik at babalik yan para bumili sa mga gamit hindi. Okay na guys, bibilangin natin kung ilan ang tutubuin natin dito sa 2.5 kilograms nating nirepack. Yan, ang puhunan natin dito ay 270 pesos. Kaya makikita natin kung ilan ang ating tutubuin dito. Yan, para may ideya kayo kung magkano ang tubo sa 2 kilot kalahati. Yan, para alam nyo kung magkano tutubuin sa isang bag na gamit hindi. Yan, kung mga baguhan pa lang kayo guys, pa sa 1 kilo muna para masubok ninyo kung anong magiging mabili sa mga paninda na gusto ninyong itinda. O, wag niyo munang bubulyuman ng marami kasi nag-umpisa pa lang tayo, naghahanap pa tayo ng mga customer yan para sa iba't ibang flavor. Yan ang ating repack yan, no? Nasa 560 na ang binibilang natin.
Ayan, pag na-repack natin yan guys, ang magiging binta natin ay 710 pesos minus 270 puhunan, 440 ang ating tubo. Or kita guys, o di ba? 270 ang iyong puhunan tapos tutubo ka ng 440. Aba, hindi na masama yan. Nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang, nagre-repack at pwede ka nang kumita. Ayan, yan guys sa pang 20 pesos, isinabit lang natin sa alamre. Kasi ang ating pwesto guys, open lang siya. Kaya mas maganda yung mga nakasabit lang. O, yung customer dyan, sila na mismo ang bumubunod dyan sa gusto nila para makakapamili sila. At dito naman, i-stapler natin itong karton na pagsasabitan natin sa pang 5 piso. Yan no, karton lang yan ng cake guys. Nabibili natin yan sa ating mga kapitbahay na may mga birthday. O pag may malalaking mga box dyan, bilhin nyo ng 20 pesos, 30 pesos kasi maraming basis natin yan magagamit. Yan, hindi tayo manihinayang sa 20 pesos, 25 pesos na pagbili ng box na yan. Kasi matagal natin yan magagamit at maraming basis natin yan magagamit. Guys, ang masasabi ko lang ha, huwag niyong ipapaputol yung karton na yan. Kasi lilinisin lang natin yung mga stapler na nakasabit dyan, yung mga pinagbunutan dyan ng mga gamit ng mga customer. Yan, tatanggalin nyo lang yun. Tapos, yun, stapler na uli. Kung anong yung mga nirepack natin na mga paninda. Yan, ganun lang technique dyan. Huwag nyo ipapaputol yan kasi pag pinutol yan ng customer natin, wala na tayong pagsasabitan. O di ba? Ganun na kasimple ang mga technique dito sa pagtitinda ng mga gamit candy. Yan, magkabilang gilid lang ang pag-stapler niyan guys para marami ang laman at saka maganda tingnan. Huwag niyong gigitnain yung pag-stapler kasi konti lang may lalagay. Magkabilang gilid yan, oh. Tingnan niyo paano ko yung stapler ng magandang klase. Oh, di ba? Napakasimple lang. Ilang minuto na lang natin may re-repack yan. O kailangan lang, medyo mabilis lang tayo magre-repack para hindi sisingaw ang ating mga. O yan na yung natapos nating repackin na paninda guys. Guys, nagpasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Gamilix Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo mga ganitong klaseng video, pwede nyo i-like, i-share at saka i-subscribe kung gusto nyo lang. At gawin nyo para magtinda rin kayo para lahat tayo ay kumita. O di ba? O ganun lang guys, hanggang sa susunod na video natin. Thank you guys. Bye. Thank you.